Nasa ilalim si Astrid ng lilim ng malaking punong akasya nang lapitan siya ni Marina. Ang blusang puti, immaculately clean at hindi nakusot sa maghapon sa kolehiyo at ang skirt uniform ay hindi man lang nawala sa pagkaplits. Naloloka siyang isipin kung paano nagagawa ni Marina ang ganun. Siguro hindi na ito kumikilos kapag nakaupo na sa classroom. Hay, bati nito. Nag-iisa ka. Nakita ko si Crisanto bago ako lumapit dito. Tumango siya. Pinabili ko siya ng soft drink sa kantin. Guwapo si Crisanto. Bagay kayo. Bakit mo nasabi iyan? Nagkibit ang mga balikat si Marina. Lagi kayong magkasama itong mga huling araw. Baka kasi mag-boyfriend na kayo at inililihim niyo lang. Umikot ang mga mata niya. Wala akong inililihim sa buhay ko, Marina. And you'll be the first to know kung magkaka-boyfriend na. Tinakpan ng bigla niyang pagngiti ang sarkasmo sa tinig niya. Naalala ang napag-usapan nila ni Kel noong isang araw. And Marina was not trying to be friendly. Pero natitiyak ko sa iyong hindi si Crisanto. Bakit hindi ka pa nagbo-boyfriend kung hindi si Crisanto? Si Josh, hindi ba't sabi mo'y nag-date kayo nung gabi ng prom? Oh well, we did. Nakausap na niya si Josh at kung may nagkamaling magtanong dito'y ipinangako nitong susuportahan ang sinabi niya. But it was a friendly date, Marina. Umangat ang kilay ni Marina. Hindi ka ba naiinggit sa amin ni Kel? Definitely not. She nearly choked with her lie. Maraming beses kitang nahuhuling laging nakatitig sa amin ni Kel. She smiled at her sweetly. Nasa mukha nito ang hindi naniniwala sa sinagot niya. Naupo ito sa bench sa tabi niya. Nagsiselos ka, ano? Bakit ako magsiselos? Kunway nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya gusto ang paraan ng pangiti nito. Naglilimhiman pa ba tayo? Patuloy nito. Nakangiti pa rin. Alam ko naman na kaya laging naiinis sa akin ay dahil mula nang dumating kami rito sa San Ignacio ay nabaling na sa akin ang tingin ni Kel. Well, you're wrong, Marina. Hindi ako naiinis sa'yo. Which was not truly true. It is the other way around. At iyon ang palagay niya totoo. Kahit pa marahil malapit si Marina kay Kel mula pa nung mga bata pa sila, kung sa pakaramdam niya ay totoong kaibigan nito, hindi siya maiinis, masasaktang totoo, pero makakaunawa siya in the long run. Nanlaki ang mapupungay ng mga mata ni Marina sa isang pagkunwaring pagkamanghap, which Astrid easily detected. Saan mo naman nakuha ang ideyang yun? She rolled her eyes heavenward. Hay, naku, Marina, sarkastikong sabi niya. Nakalimutan ang pagnanais na kaibiganing totoo ang kababata. Mga bata pa lang tayo sinisikap mo ng masama inako sa paningin ni Kel. Sa patago at pailalim mong bitchiness, bigo ka nga lang sa bahagi yun dahil malapit pa rin kami ni Kel sa isa't isa. Marina, look hard. Hindi kita naiintindihan, Astrid. Sa panahon ng kabataan natin at hanggang ngayon ay sinisikap kong mapalapit sa iyo. Pero lagi na'y nararamdaman kong naiinis ka sa akin. Nagdaramdam nitong sabi. Natilihan sandali si Astrid. Marina sounded truly hurt at nakadama siya ng guilt. Baka naman nga totoong sinisikap ni Marina na mapalapit sa kanya. Baka nga naman talagang pinananaig lang niya ang pagsiselos dito para kay Kel. And when she was about to often soften us, nagpatuloy si Marina. Oh well, hindi ko na maiinis sa akin dahil 3 linggo na lang at graduation na namin ni Kel. Sa Maynila ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Si Kel naman ay luluwas din sa Maynila upang kumuha ng review at nakatitiyak ako sa pagkakataong ito na malalayo na siyang tuluyan sa iyo. Tinamputin daw ang mga notebook. Inayos sa balikat ang bag at pagko'y tumayo at humakbang paalis. Nakakailang hakbang na ito nang lingunin siya. Huling-huli nito ang pagkatigalgal niya. Isang matamis na ngiti ang iniwanan sa kanya ni Marina. Kanino mo nabalitaan? Si Kel minsan naroon siya sa bahay nito. 2 weeks bago ang pagtatapos ng klase. Sa girlfriend mo, hirap siyang banggitin ang salitang iyon. His sight, ang gusto sana ng papat mamay magpalipas muna ako ng 1 buwan bago lumuwas sa Maynila. Gano'n naman pala, bakit ka luluwas agad? Gusto ni Marina na sabay kaming lumuwas. Naiintindihan ko naman siya. Wala siyang makakasama roon. Bakit kailangan pa niyang sa Maynila magpatuloy ng kolehiyo? Naupo ito sa barandilyo ng balkon. Siya ang nagpilit sa ina niyang sa Maynila na mag-aaral. Sa unay ayaw ni Aling Parla, pero napapayag niya itong bandang huli dahil sabi niya may tsansa sa Manila na makapagtrabaho siya sa araw at makapag-aaral sa gabi. Malaking tulong nga naman yun sa mga magulang niya, pero ang totoo ay gusto lang lumayo ni Marina sa stepfather niya. Siguro nga, sang-ayon niya sa mababang tinig. Kahit paano ay gusto niyang magsimpatya sa kalagayan ni Marina sa stepfather nito. Many times I wish to hit the man's face sa tuwing inihahatid ko si Marina sa kanila at binala kong kumprontahin ng lihim si Mr. Peralta. Subalit mahigpit na umaayaw si Marina. She's worried about her 2 younger siblings kung malalaman sa kanila ang nangyari. Nakakaunawa niyang sabi,
Muli ay nalimutan ang inis kay Marina. Siguro'y matatagalan ako sa Maynila, patuloy ng binata. Pagkatapos ng review ay kukuha agad ako ng exam, and while waiting for the result, maghahanap na muna ako ng trabaho. Matanda na rin naman ang papa, kailangan na niyang mag-retire. May palagay akong hinihintay lang nilang makapatapos ako at magre-retire na rin silang pareho ng mama. Saan ka titira roon? Sa Tia Mercedes, kilala mo ang kapatid ng mama, diba? Tumango siya. Si Marina, boarding house, isa pa yun sa dahilan kung bakit kailangang sumabay ako. Tutulungan ko siyang maghanap ng boarding house. Walang kabuhay-buhay niyang sagot. Ano ang gusto mong iregalo ko sa graduation mo? Nakangiting tanong nito. At nang hindi siya agad sumagot ay mabilis na idinugtong ni Kel. Ako na nga ang bahala ron. She smiled sadly. Iniiwas ang paningin baka mabasa ni Kel ang damdaming nakatago roon. Mas una ang commencement exercise ng high school kaysa college. Nang tanggapin niyang karangalan bilang salutatorian, ay hinanap ng mga mata niya si Kel subalit wala ito roon. Matinding disappointment ang nadarama niya. Gusto niyang umiyak ng malakas kung wala sa harapan niyang maraming tao. Sa nagdaang mga taon ng buhay na naroon lagi si Kel. At sinasaksihan ang pagtanggap niya ng ribbon at medalya. Kinabukasan ng gabi nasa bahay nila ang binata. Dala nito ang isang malaking teddy bear para sa kanya. Thank you, Kel. Mahigpit niyang niyakap ang teddy bear and tried hard not to hurl word of accusation kung bakit ito hindi nakarating sa graduation niya. I'm sorry I missed your graduation yesterday, Astrid. Paumanhin ito. Regret in his voice. Nasa sasakyan na kami ni Marina nang bigla siyang sumpungin ng pagkahilo at matinding sakit ng tiyan. Nagsuka pa nga siya. Sa halip ng bawasan ng hinanakit ay nagdadagdagan pang lado. Si Marina naman ang dahilan. Did you take her to the hospital? Umiling si Kel. Mariin siyang tumanggi. Mag-aalala lang daw sa kanila. Nagyakag siyang sa beach palipasin ng sama ng katawan. And I couldn't leave her. She was so sorry all the time. She was in pain dahil kami sa graduation mo. Matabang niyang sabi. Gusto niyang pagdudahan kung totoo ngang masama ang pakiramdam ni Marina sa oras na iyon. And then felt so guilty na lahat na lang ng tungkol kay Marina ay pinagdududahan niya. Tumayo si Kel at tinawakan siya sa baba. Promise mo na nasa school ka bukas at dadaluhan ng graduation ko. She forced a smile. Kahit hindi nito sabihin niyon, ay tiyak na naroon siya. Nakisiksik siya sa mga tao upang malapitan at mabati si Kel. Natanaw na niya ito na nagmamadali siyang lumakad patungo rito dala ang regalo niya. Caricature sa iyo nilang dalawa ng binata. Ginawa yun ni Crisanto na isang mahusay na artist na pinakwadro niya. Kel, ang akma niyang pagsigaw at pagtawag dito ay nahinto sa lalamunan niya nang mula sa grupo ng mga estudyante ay lumitaw si Marina at niyakap agad si Kel. Napigil na rin pati ang paghakbang niya. Binabalot ng panibuho ang buong pagkatao niya. Kasama ng inis kay Marina. Hindi niya gustong lumapit subalit nangako siya kay Kel na naroon siya upang batiin ito. Pinagpatuloy niyang paglapit. Natanawan niya siya ng binata at agad humiwalay kay Marina. Congratulations, Kel. Aniya tumingkay at hinitkan sa pisngi ang kababata. She closed her eyes dreamily nang malafang up after shave nito. Her kiss took longer than necessary. Tumikim si Kel. Hey, ano yung kilik mo? Sapat upang bumalik sa sarili si Astrid. Tinapunan niyang tingin si Marina na kasunod. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa kanila. Para sa'yo. Iniabot niya ang kwadro at tinanggap naman ng binata. Ang laki naman. Nakatawang sabi nito at niyuko ang kwadro. Let me guess, isang painting ang regalo mo sa akin. Painting ng isang magandang view. Ang cheap mo, inirapan niya ito. Ngumisi si Kel at hindi nakapaghintay na tinanggal ang balot ng kwadro. Wow, bulalis nito. Astrid saw that he was really pleased. Ako ba to? Mas gwapo yan, she's this. Hindi pinansin ang nakasimangot ni si Marina sa likod. Natawa ng malakas si Kel. Why, this is exactly how you look like, Astrid. Wika nito as she made a face. Thank you, sweetheart. Our t-shirt is. Nilingon nito si Marina at agad gumiti. Sumabay ka na sa amin ni Marina. Idadaan ka namin sa bahay ninyo. Oo nga naman, Astrid. Nakangiting segunda ni Marina at kumapit sa braso ng binata. Isang subdivision naman ang inuuwian natin. She almost rolled her eyes at the hypocrisy. May pupuntahan pa ako eh. May usapan kami ni Crisanto na magkikita ngayon pagkatapos ng commencement exercise. Nagsalubong ang mga kilay ni Kel. Pagamit na. Alam ba ng tita kanina na maglalako at saka sandali lang naman kami. O sige na. At bago pa makapagsalita ulit si Kel ay nagmadali na siyang tumalikod. 3 months na si Kel sa Maynila at nakakuha na ng review class. Natanggap din itong apprentice sa isang airline company sa Parañaque habang naghihintay ng board exam. Dahilan iyong upang sa loob ng mga sumunod na mga buwan ay hindi ito dumadalaw man lang sa San Ignacio. Kalahating taon na ito sa Maynila nang pag-uwi nito isang gabi galing sa trabaho at na si Astrid sa bahay ng tiyahin.
Astrid, bulalas ni Kel lang sa pagpasok pa lang niya sa may pinto ng kabahayan ay nakatayo ron ng dalagita. Hello, Kel. Agad na gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito. Oh, I'm so glad to see you. Hinapit to si Astrid at niya. Ang pag-ahon ng kasabikan sa dibdib niya was almost unbelievable. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang kababata at inakay sa may labas ng bahay. Sa kinalalagyan ng covered swing na naupo sila ron. Sino ang kasama mo? Si Mami, pero umalis na. Susunduin lang ako. Kanina pa kami rito. Ang layo naman pala ng pinapasawakan mo mula rito. Hindi pinansin ni Kel ang huling sinabi niya. Dito ka rin ba mag-aaral ng kolehiyo? Sa hindi malamang dahilan, ay akada nga ng excitement ang binata sa hinuhang iyon. Malungkot na umiling si Astrid. I only came to say goodbye, Kel. Nawala ang ngiti nito. What do you mean? Dumating ang daddy a week ago, Kel. Isinasama kami ni Mami sa Australia. Baka magtagal kami roon. Gusto ni daddy na makakasama kami ni Mami. Doon na marahil ako mag-aaral. Hindi agad nakakibo si Kel. Pagkuway nagkibit ng mga balikat. Ang gana, Miss Eunice. Kinabig siyang muli at niya. Hinagkat sa ibabaw ng ulo. Me too, Kel. Huwing sabi niya. Niyakap ang binata at sa pagkakataong iyon ay nagawa niya ng walang reservasyon. Hey, Annie, Kel, ang marinig ang ikbihin niya. Inilayo mula sa dibdib nito ang dalagita. Itinaas ang baba at tinitigan. Ngayon lang kita nakitang umiyak. You were never a crying baby. Totoo ba iyan? He forced on. I'm really gonna miss you, Kel. She choked with her tears. You're just a taffy, Astrid. So please don't cry, my little heart. Binigas nito ang huling sinabi sa pagitan ng pilit na tawa at tenderness. Pinahid ng palad nito ang luha sa mga mata niya. Then he went to kiss the tip of her nose. Subalit hindi sinasadyang napatingala si Andres. Sa mga labi niya dumampi ang mga labi ni Kel. An instinct, Kel closed his eyes and sniffed her lips slightly. Nanlaki ang mga mata ni Astrid and parted her lips in a gasp of surprise, enough for Kel to thrust his tongue gently, and Astrid softly moaned in astonishment. It was probably the reason why Kel suddenly released her mouth and pushed her. Reflex and gazed down at her. Ang pagkamanghang nasa mukha nito ay naaaninag din sa mukha ng dalagita. I'm sorry, it was never meant to... Hindi malaman ang sasabihin. He was totally confused. Unang nakabawi si Astrid. I'm fine. Kel, that was just a simple kiss between two parting friends. No big deal. Assurance niya. Bagaman malayo yun sa nararamdaman, may pakiramdam siyang bibigay ng lalambot niya ang mga tuhod anumang oras. Si Kel ay umatras ng bahagya sa dulo ng upuan ng swing. Puzzlement all over his face. Hindi nito alam kung saan galing ang sensasyon. Nararamdaman ang lumapat ang mga labi nito sa mga labi ng kababa. The feeling was too strong that he was lost in the warmth of her soft lips and the sweetness of her mouth. He couldn't possibly desire his 15-years-old friend. Could he? No, it was simply absurd. Nadala lang siya ng sirkumstansya dahil aalis si Astrid and it would be years bago sila muling magkita. And it was true that he was going to miss her terribly. Ngayon pa lang ay nararamdaman niya iyon. It was as simple as that. Mula sa kalsada ay ang di kalakasang busina ng sasakyan. And Astrid was only tulad na mata naman sa labas ng bakod ang kotse ng mami niya. Sinusundo na siya nito. Mabilis na tumayo ang dalagita. Goodbye, friend, she whispered. He was still speechless. Kahit nang malakas ng bakod, ang kaibigan at nilingon siya bago ito sumakay ng kotse. Sa nakalipas na mga taon ay hindi nakakalimot si Kel na magpadala ng card sa bawat okasyon, though there was nothing on it but short friendly message. Nothing that would raise Astrid hope. Inisip niyang baka may pagtingin din sa kanya si Kel, maligan ng higit na pagtingin kapatid nang dahil lang sa uri ng halik na ibinigay nito sa kanya nang magpaalam siya. But she was a fool to hope for a miracle dahil lang doon. There was no meaning behind that brief kiss, sensual that may be. Sa ikatlong taon niya sa Australia ay nalaman niya mula sa sulat ng mama ni Kel na ikakasal na ito at si Marina, and that made her die inside, so sila pa rin dalawa. Are you alright, Astrid? Si Karina nang makitang nawala ng kibo ang anak matapos mabasa ang sulat ng Tita Senny niya. I'm fine, ma'am. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Tumayo siya. Wala sa loob na nabitiwan ang sulat sa mesa. Papanik na muna ako sa silid ko, mami. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Karina ang anak. Pagkaway tumayo at dinampot ang sulat at na nabitiwan ni Astrid at binasa. Ano ang nangyari ron sa anak mo? Si Benedict na bumaba ng hagdan. Bakit tila maiiyak na kung paano? Nagbuntong hininga si Karina. Ayon dito sa sulat ni Sinaida ay kakasal na ang inaanak natin sa girlfriend nito. Umangat ang mga kilay ni Benedict. So, she adored Kels. Nabanggit ko na sa iyo noon na may special na damdamin si Astrid kay Kel, diba? Tumingala sa ita si Benedict. Infatuation she'll get by.
Sana nga, ni Karina na ako. Dahil 3 taon na kami rito pero hindi nag-entertain ng ibang lalaki ang anak mo sa seryosong paraan. Siguro wala siyang makitang type ni katwiran ni Benedict. Hindi naman nawawala ng manliligaw ang anak mo, Pilipino man o Australian. Maghintay ka't isa sa mga araw na ito magpapakilala na ng boyfriend iyan.